Oof! Yo, good day guys, ito po muli si Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. So, meron tayo ditong isang device, ang pangalan nito Orsa Nano Pro. And sabi ng owner, paminsan-minsan nag-charge mag-isa, no? And susubukan natin baklasin siya. Isang mapapansin nyo dito, ayan, gumagalaw yung battery niya. So, may response talaga siya na nag-charge siya mag-isa. And mabilis maubos yung battery. So, subukan natin itong baklasin. So, kailangan natin ng lighter. Yan. Tapos, ito. Pangtulak. Pusher. Pushing device para gagamitin natin para matulak dito. Tapos, kailangan din natin to. Yan. Para gamitin natin dito. Kailangan din natin ng ito. So, apat na yan. No? So, subukan natin. Screwdriver, kailangan din kasi may mga babakalsin tayong tornilyo. So, yung limang yan, kailangan natin. Okay. Simulan na natin. Unahin natin itong adjuster ng hangin. Yan. Tanggalin muna natin yan. Then next, gagamitin natin itong lighter para mapalambot yung adhesive dito. And tatakpan natin itong area ng LCD. Kasi baka mainitan, delikado masunog. Pwede rin tape, lagyan yung tape. Pero mas okay na to. Painitan lang natin konti. Hindi pa masyado. Okay. Saka nyo subukan sungkitin ito pataas. Tanggal na natin. Then may isa pa. May isa pa tayong tatanggalin guys. Ito. Although, pwede na rin siguro, pero mas maganda tanggal to. Yan. Okay, kita niya. Medyo lobat kasi yung cellphone ko, kaya hindi ko ma-enable yung flash. Mas maganda sana kung may flash. Ito okay na rin. Buhayin ko pala isa ko ilaw. Ayan. Buhay na rin isang ilaw. So, tatanggalin natin to. Yan. Then, kita nyo nag-charge siya. So, posibleng may shorting sa loob. Pwedeng may mga juice sa loob. Ayan. Pangawala. So, next na gagawin natin, tanggalin natin to. Naka-UCC siya. No? Then, ipupush natin ito pababa. So, isang palo lang dito sa tagiliran. Iwasan nyo guys itong area na to, yung may mga pins. Dito tayo sa dulo, sa kabila. Yan, iwasan nyo yung pins na yun. So, hatawin lang natin ng konti. Bas na. So, eto yung nakikita natin na ilaw dito. Yan, ganyan lang siya. May nalaglag. Nalaglag to. Ingatan nyo to. Pag nawala siya, mawawala yung ano dito. Nakadikit lang din pala siya dito. So, pwedeng malaglag yan. Hindi yan kagaya doon sa ibang device na merong paglalapatan na frame. Ito wala. So, posibleng malaglag talaga. So, dito, check up natin yung unit. Nabasa nga siya. May mga edges dito. So, duda ko nabasa ng edges yung system niya. So, baklasin lang natin to. Punasan muna natin bago pala baklasin. Yan, nag-charge pa rin siya mag-isa. So, tingin ko cleaning muna yung gagamitin nating process dito. Tanggalin natin tong protector ng housing natin, yung cover. Yan. Dito makikita nyo na yung ibang connections. Okay? Tanggalin natin itong meron ba? Ito na lang, mas mabilis. Yeah. Okay. Yun. Natanggalan natin yung tornilyo and then kasunod sisilipin natin si board.
Familiar sa akin yung ganitong diskarte, no? Para siyang ano, yung isang brand yung Oxba. Halos pareho eh. Nawawala yung isang magnet dito. Loose na kasi yung mga magnet niya. Okay. Ito, I think pwede nating ano to. Okay, medyo delikado rin pala dun pag kinataw natin. No? Although pwede mo namang ibalik sa dati. No? Pwedeng bagyang sprayan niya ng lighter. O kaya hot air. Ganun na ng konti ng lighter. Huwag lighter na to, masyadong malakas. So, tingnan natin dito sa ano, sa board niya kung nabasa. Okay. Remove muna natin yung battery. Mahirap silipin dito. Kailangan ma-check din to yun. May ilaw-ilaw to. Ano ba to? May tornilyo ba? Wala naman. Naka-clip lang siya dito. Madali lang tanggalin to. Tingnan natin baka nabasa dito sa area na to. Wala naman. So, i-cleaning ko muna ito, no? Then, balik tayo. Oof! Pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga panahon na kapalagay yan na. Hindi ako yung klase ng tao na magka-translating sa hearing at pagiging chairman, Ma'am Lisa, aagarin ko na ayoko mga tao. Kapag ka meron lang tinatanong din sa akin, ibang lagi ko sinasabi ko na yan, nakakaya ko sila pa. Kasi ayoko ng agaw, hindi ko nakikigat. Pero kung ang tao, sinasabi ko, meron akong pagpenta sa sarili ko dahil para sa akin. Nagiging biktima. Pati kinabahan. Yun ang sarili ko. Hindi pa. Okay, so pagkatapos nating i-resolder yung mga connections dito sa charging area, papunta din dito sa board guys, ay susubukan ulit natin siya kabit yung negative area nitong baterya natin. Kabit natin and makikita natin kung mayroong
kung may progress or nagawa na ba. Okay, so isang makapansin nyo dito, pakita ko. Hindi na umiilaw ito. Ito kasing indicator na to, nakailaw parati kanina. So yun yung isang makapansin natin. And hindi na nag-indicate ng charging itong area na to. Kita nyo ba? So, ang response niya ngayon kapag nilagyan natin ng charger, saka lang iilaw ito. Yan yung kaninang parating nakailaw. Ay, pag tinanggal nyo siya, okay, dapat hindi na siya nakailaw. Namamatay na o naka-off na yung LED. So, yun yung main issue, no? Sa mga connections dito, posibleng nagkaroon ng AGUS damage. Pa dito. Pwedeng napasok na AGUS to eh. And nasusolve yun ng simpleng resoldering. Nababasag niyo yung mga disconnection o yung mga shorting pwedeng mabasag nung soldering process. Okay, so ito, bumuhay na lang natin yun. Yun, okay na to guys. Maraming salamat sa panonood. Ito po muli si Daddy Bean and yun. Ingat. Oof!